Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord. Magandang araw sa bawat isa sa atin. Muli, salamat sa Panginoon. At tayo magbubulay-bulay ng kanyang salita. Ang talatang unang Korinto 9:24. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan nyo ang gantimpala. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Takbuhin mo ng buo para sa gantimpala. Have you ever joined a race? Kahit yung mga fun run lang, lahat ng tumatakbo may goal. At iyan ang makarating sa finish line. Pero sa mga kompetisyon, isang tao lang ang nag-uuwi ng premyo. Si Apostol Paul, ginagamit niya itong larawan para ipaalala sa atin kung paano dapat tayong mamuhay bilang mga mananampalataya. May isang batang lalaki na sumali sa isang fun run sa kanilang barangay. Excited siya. Suot ang bagong sapatos, may bib number pa siya sa dibdib. Sa simula, mabilis ang takbo niya. Lamang sa lahat. Pero sa kalagitnaan ng race, napagod siya, uhaw na uhaw. Naisip niyang huminto muna at umupo sa gilid ng kalsada. 1, 2, 3, hanggang lahat ng kasabay niya ay nakalampas na. Gusto niya sanang mag-quit, pero biglang lumapit ang tatay niya at sinabi, "Anak, hindi kita ipinarehistro para lang simulan mo ang race. Tinuruan kitang tapusin ang sinimulan mo." Dahil doon, tumayo ang bata at tinapos ang karera. Hindi una, pero buo ang loob. At pagdating sa finish line, sinalubong siya ng kanyang ama. Masayang-masayang niyakap siya at ibinulong, "Sa akin, ikaw ang panalo." Lahat tayo ay nasa isang karera. Sabi ni Paul, lahat ng kalahok ay tumatakbo. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, we are not just spectators. Hindi tayo tagapanood lang na ginagawa ng iba. We are in the race. Pero ang tanong, tumatakbo ka ba talaga o naglalakad ka lang? Ang buhay Kristiyano ay hindi para sa mga tamad o chill-chill lang. It requires effort, dedication, at disiplina. May gantimpala para sa mga masigasig. Ngunit iisa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Yan ang sinabi sa talata. Hindi ito tungkol sa pagiging better kaysa ibang Kristiyano. Ang tinutukoy dito ay ang attitude, yung puso na all out para sa Diyos. Walang puwang sa kalahating puso ng race ng pananampalataya. Hindi sapat ang okay na yan. Kailangang ibigay mo ang best mo sa paglilingkod
sa Diyos. Sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita, at sa pamumuhay ng may kabanalan. Tumakbo upang manalo. Sabi niya, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Ang salitang pagbutihin ay nagpapahiwatig ng intentionality. You don't run just past time. You run to win. Ilang Kristiyano ngayon, ang tila nagko-coast lang. Walang urgency, walang commitment. Pero si Paul, sinasabi niya, run in such a way na parang ikaw yung mananalo. Mga kapatid, kung si Paul ay narito ngayon, sasabihin niya sa atin, huwag kang titigil. Huwag kang susuko. Takbuhin mo ito ng buong puso dahil ang gantimpala ay walang kapantay. Ang gantimpala natin ay hindi lang tropeyo o medalya, kundi ang kaluguran ng Diyos at buhay na walang hanggan. Sa kung napagod ka na, lumapit ka kay Kristo, siya ang magpapalakas sa iyo. Kung nadapa ka, bumangon ka muli. Ang mahalaga, hindi mo sinusukuan ang takbuhin. Kapatid, tayo ay tumatakbo. Sabi ni Paul, lahat ng kalahok ay tumatakbo. Huwag kang hihinto, kapatid. Magpatuloy tayo. May gantimpala para sa masigasig. Kapatid, magpatuloy tayo hanggang kamtan natin ang gantimpala. At ilagay natin sa ating isip, tumakbo tayo upang manalo. Oo, mapagod. Pero may tagumpay dahil kay Kristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil tinawag mo kami para isang makabuluhang karera. Tulungan mo kami na tumakbo ng may buong sigasig, disiplina at pananampalataya. Nais naming matapos ang karera at marinig ang iyong mga salitang, well done, good and faithful servant. Salamat po. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.